Okay, so special episode 3246, 3247, and 3248. Ito na. Alamin natin yung mga pag-uugali kung bakit nagkakaroon, no, ng mga alitan at saka yung mga tao, bakit sila nagkakaroon ng tawag nito, humahantong sila sa desisyon na ipapabarang ka, ipakulam ka, gayumahin ka, ganun, di ba? Kasi yung mga tao na nagbabayad para mabarang, makulam, masumpa at magayuma ka, ibig sabihin, mabigat na ang kasalanan mo na hindi na matanggap o hindi na katanggap-tanggap at hindi na kayang patawarin ng ganun-ganun na lang. Mayroon ding iba na babarang nakukulam dahil sa inggit. Yung iba naman dahil sa kompetisyon, sa pakiramdam nila, threat yung isa sa kanila. At nangyayari yan sa trabaho most of the time. Competition, promotion, incentives, ano pa ba. And then sa pamilya, ganun din, no? Yung iba dahil sa hatian sa mana, yung iba naman dahil sa atensyon ng magulang, yung iba sa talino, at saka sa magkakaibigan. Ito marami kasi depende may mga kaibigan na simple lang, yung iba naman mayabang, yung iba mahangin, yung iba ang mahilig sa libre, yung iba naman palaging nanlilibre hanggang sa humantong sa punto, 'di ba? Check natin. Una, libation. Ay nako, kakasabi ko lang. Pangalawa, origin. And pangatlo, fright. Okay, ito yon, di ba? Yung mga tao, una kasi sinabi ko dito, yung libation. Yung libation kasi, ito yung mga taong laging nagdadasal, malakas ang tiwala sa Diyos, at laging tumutulong. Ito yung mga taong ito. Pero marami ding tumutulong na pakitang tao, lalong-lalo na ngayon, eleksyon. 'Di ba? And then, yung kasunod is origin. Ibig sabihin, kahit ano man yung ipapakita mo sa mata ng ibang tao, malalaman at mamalalaman pa din saan ikaw galing. And pangatlo, dito magkakaroon ng isolation. Ito yung panahon na magiging desperate ka, nagkakaroon ka ng paranoia, nagkakaroon ka ng phobia. Bakit? Kasi may mga tao, bibigyan ko kayo ng iba-ibang sitwasyon na. Sa dito kasi sa pagtulong, may mga tao likas talagang tumutulong kahit hindi pa sila binibigyan or sinusuklian. Ngayon, dahil yung tao na yan, likas sa pamilya at sa angkan nila, na ganun sila. Pero hindi rin maiiwasan na may lumabas na madamot, sakim, masama ang ugali. At kalimitan, itong pangatlong barahan nangyayari kapag pakitang tao lang. Diba? Ito yung panahon na gusto mo makipagsabayan sa lipad ng iba kahit hindi mo kaya. Gusto mo maging mayaman pero hindi mo naman kaya. Diba? Gusto mo maging matalino pero hindi mo rin kayang tapatan yung talino ng totoong tao. Kaya dinadaan mo na lang sa yabang, dinadaan mo sa kung ano-ano. Kasi yung iba nanghihiram ng gamit, nanghihiram ng sasakyan, etc. Para lang ipagmayabang na kunwari sa kanila. At yung iba naman nangungutang para lang talaga
may suotin, 'di ba? May mga para lang lalo na pag may okasyon, mangungutang dahil gusto talaga ng bongga-bongga. Pero yung katapusan doon is matatakot ka, madidepress ka, mapupuno ka ng problema. Pero sarili mong kagustuhan 'yan. Yung kabilang side naman is kapag ikaw yung tipo ng tao na mabait na, matalino, maganda pa, gwapo, tapos pagdating sa trabaho, ikaw pa din yung napapansin. Tapos, kahit wala kang ginagawa, kahit sino yung taong makakaharap mo, ikaw pa din. Dito, nagkakaroon ka ng maraming problema. Dahil, aalamin ng taong yan, or ng mga taong ayaw sa'yo, saan ka galing, saan ka nagsimula, at doon ka nila sisiraan. Hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka ma-isolate sa sarili mo at hindi ka ma-depress. Minsan yung iba dahil sa gagawa ng ibang tao, nagkikitil ng buhay. Isa doon is, sorry dahil nuubo ko, sa mga magulang na inuobliga yung anak na maging valedictorian, top-notcher, lahat yung pressure, ito yon. Kasi sasabihin ng magulang mo, kapag ginawa or nakaya na ng kapatid mo, ng mga pinsan mo, dapat kaya mo din dahil nasa lahi ang matatalino. Totoo. Pero, hindi naman kasi lahat ng katalinuhan nasa akademya lang. Yung iba, hindi naman siya gaano katalino sa academics, pero pagdating sa diskarte ng buhay, masyadong matalino. Yung iba naman doon naman sa kung ano yung ano nila, yung gusto nila sa buhay. Kasi magkaiba din yung regalo ng Diyos. Kapag ikaw binigyan ka ng regalo ng kagwapuhan, kagandahan, yung iba naman katalinuhan, kabaitan, yung iba din kahit anong hawakang negosyo, uunlad, no? Kahit yung iba naman wala namang kapera-pera pero mahal ng buong mundo. Magkaiba. Tapos hindi mo kailangang tapatan, hindi mo kailangang lampasan, hindi mo rin kailangan i-put down ang ibang tao. Dahil kanya-kanya tayo ng swerte, panahon, pagkakataon. At kanya-kanya din tayo ng failures. Depende kasi kung ano yung kinuha mo, pinili mo, ginugol mo. Kaya kung ano man yung nangyayari ngayon sa buhay mo, yan yung resulta sa mga maling desisyon mo noon. Or posible, masyado ka lang mabait na you put everything into consideration until such time na wala na pala. Yung lahat-lahat pala na ginawa mo is baliwala para sa kanila. And then, you were left behind with nothing. So, yun yung pinakamahirap doon, yun yung pinakamasaklap doon. Lalong-lalo na sa pag-ibig, na mahal mo yung tao, pero mahal ka lang pala niya hanggat may maibibigay ka. Kapag wala ka nang ibubuga, hindi ka na niya mahal. So, ibig sabihin nun, kaplastikan. Hindi ka mahal nun. Maliban kung ginayuma. Kasi kapag ginayuma, talagang nagkakaroon yan ng mga flashbacks. Okay? So, sa gustong magpa-reading, message lang po kayo. Thank you.